Manila Bay. Sentro ito ng kalakalan sa Pilipinas, kung saan nandito ang kabisera ng bansa. Nandito ako ngayon sa Rizal Park kung saan matatagpuan ang mapa ng Pilipinas. Nasa likod ko naman ang Manila Bay kung saan magaganap ang reclamation. Ano kaya ang magiging epekto nito sa ekonomiya at kalikasan ng Maynila? Yan ang aming sisiyasatin sa Gold. Ang Manila Solar City ay isang false reclamation na hawak ng Manila City Government at Manila Gold Coast Development Corporation. Kung saan ay sumasabot ng 148 hectares mula sa likod ng Philippine Navy at Philippine Yacht Club. Manila Gold Coast Corporation ay may laki na 148 hectares. Mayroon itong malaking park, Boracay-inspired man-made beach at terminal sa international cruise ships. Nasa likod ito ng Philippine Navy at Manila Yacht Club. Ang Solar City Reclamation ang magliligtas sa lungsod ng Maynila na mabawasan ang unemployment rates. Halos kalahating milyon ang trabahong maibibigay nito. Ayon sa MGCDC o Manila Gold Coast Development Corporation, sa Asia News Network, ang Manila Solar City ay magbubukas ng 600,000 jobs. Ang 100,000 dito ay ang mga magtatrabaho o magtatayo ng Manila Solar City. At ang matitira naman ay ang magtatrabaho matapos matayo ito. Isa ang Maynila sa may pinakamaraming populasyon sa bansa. Kaakibat nito ang mataas na bilang ng mga walang trabaho. Ayon kay Manila Mayor Joseph Estrada sa Asian News Network, isa ang lungsod ng Maynila na mayroong pinakamaraming nagugutom at walang trabaho. Ito ang dahilan kung bakit tumataas ang crime rates ng lungsod. Dahil sa regulaman ng Solar City, siguradong tataas ang ekonomiya ng Maynila mula sa trabaho at turismo. Kung maililigtas sa ekonomiya ng Maynila ang Solar City Reclamation, kabaliktaran naman ito pagdating sa kalikasan. Ang mga kontra sa Manila Solar City ay inaapela ang mga masamang madudulot nito sa kalikasan. Ipinasura ang pagpigil ni Senador Cynthia Villar sa Manila Solar City dahil ayon sa kanya, ito daw ay makakaapekto sa mangrove forest sa Las Piñas at Parañaque at ito daw ay magdudulot ng malawakang pagbaha. Sa dito ang pagkasira ng mangrove forest at marine habitat sa Las Piñas at Parañaque na inapela ni Senator Cynthia Villar. Ayon sa Court of Appeals, no credible, competent, and reliable evidence have been presented to support the allegations that the proposed coastal bay project would cause environmental damage of such magnitude as to prejudice the lives, health, or properties of the residents of Parañaque and Las Piñas. These apprehensions have been disproved by objective, expert, and scientific studies of reputable entities with vast international experiences. The Court of Appeal Division said, Ang pahayag na Save Our Sunset ang ipinapahayag ng marami dahil sa magaganap na reklamasyon. Pero ayon kay June Palafox, isang urban planner, ay makikita pa rin naman ang sunset. Pero sa iba nga ng parte ng Manila Bay. marami na ang mga reclamation sites sa mundo, pero hindi naman naging problema ang sunset sapagkat ito pa rin ay nakikita sa mismong reclamation site. Hiningan namin ng panayam ang mga taong namamasyal at nagnenegosyo sa harap ng Manila Bay ukol sa magaganap na Solar City Reclamation kung pabor ba sila o hindi. Sa sa reclamation na issue ngayon, sinasabi po na tatabunan daw po yung bahagi ng Manila Bay. Ano po sa tingin niyo yung ano po para sa inyo yung Para sa reaction amin, niyo po? kasi mas tatabunan nila, mas lalo din maganda dahil sila ang dami na Manila Bay na darating itong mga
reclamation dito sa Manila Bay? Bakit po? Oh, wala na. Tsaka yung so, hindi po kayo sangayon. MJ, dalawa, bilhin mo ah. Pabili kayo. Walang ibang ano. Yung tatabunan daw po yung Manila Bay. Yung para pong ginawa sa MOA. Tatabunan daw po yung Manila Bay. Ay, hindi dapat? Sangayon po ba kayo na tabunan yung Manila Bay? Yung sinasabing reclamation po? Hindi ako nang-ayos yan. Bakit po? Yung pasyalan ko ito eh. Saka dito kami nagtitinda eh. Dito kami, nakakapinta kami dito. Kapasyalan ng mga ito, pag may mga foreigners dito. Dagat yan eh. Ang naman natatabunan niya. So, hindi kayo yan? May papalit yung Manila. Hindi po kayo sangayon? Bakit po? Ito na yung natagurian nila eh. Kung dadagdagan pa nila ng iba, mawawala na itong bewo. Para sa akin, hindi ako sangayon. Bakit po? Siyempre marami ng mga ano dito eh. Hindi bago. Tapos yun na po. Hindi ako Ngayon lang kong Isa pa, ang water pollution at soil liquefaction ang mga negatibong epekto sa magaganap na reklamasyon. Isa mong problemang pangkalikasan na maaaring idulot ng reklamasyon ay ang water pollution. Ito ay dahil sa oil spill at mga basurang inilalabas sa mga gusali at pabrika. Ayon naman sa MGDC, ang reklamasyon ay hindi magdudulot ng pagbaha dahil may mga sarili itong pasilid sa kuryente, sa tubig at ang pag-recycle sa basura na gagawing enerhiya. Sabi ng mga environmentalists, makakaapekto ang pagpapatayo ng Manila Solar City sa soil liquefaction ng Pasig at Maynila na magdudulot ng kapahamakan kung sakali mang dumating ang malakas na lindol. Pinabulaanan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX ang magaganap na soil liquefaction pag naitayo ang reclamation. Ayon sa kanilang pag-aaral, ay prone sa soil liquefaction ang mga lugar na malapit sa Manila Bay. Ayon din sa mga eksperto, malimit na magkakaroon ng lindol sa ire-reclaim na area. Magiging matibay rin ang mga nakatayong infrastruktura pag ito'y nagawa ng mabuti. Nasa likod ko ngayon ang SM Mall of Asia na nakatayo sa unang reclaim area ng Manila. Sa dinami-rami ng mga lindol at bagyong dumaan, wala pa naman ang mga pinangangabahan ng mga eksperto sa soil liquefaction o paglambot ng lupa sa ilalim ng reclaim area. Dahil sa modernong panahon, well-developed at further studied ang nagawa para may tayo ang Manila Solar City. Wala namang magiging problema sa kalikasan at malaking tulong pa sa ekonomiya ng Maynila ang reclamation ayon sa pag-aaral ng kinauukulan. Pero kung sakaling maitayo na ito, doon na mapapatunayan ang epekto nito sa kalikasan at ekonomiya, mapapositibo man o negatibo.
Audio Jungle. Audio Jungle.